gives you a sense of kind of helplessness. Saan na ba tayo patutungo? Yan. Hindi siguro ng negotiation. At eto na, Leni Robredo, nagpaparamdam na at nagpahayag nga raw ng suporta kay Bongbong Marcos Jr. From the moment that I accepted the defeat, talagang I want him to succeed because his success will be the success of the country naman. At eto pa, sarswela sa Senado, ikinagagalit na ng mga Pilipino dahil masyado ng mga trapolitiko. Here the whole time. Bakit hindi nyo kino-cover yung aking 3-hour hearing on culture and the arts? Bakit? Ba't hindi ganito kaigting ang inyong interest? At eto, Senator Sonny Angara, pinagre-resign na dahil sa kinasasangkutang anomalya. Na raw, mag-resign si Education Secretary Sonny Angara matapos madawit sa flood control scandal. At eto pa, dahil sa pagbibida-bida, magkapatid na Rimulya, sinupalpal ng abogado ni Saldimo. I have serious doubts. Hindi naman kami humihingi ng negotiation. So, hindi ko alam kung saan galing na mag-impose sila ng kondisyon. Sila humihingi siguro ng negotiation. At pag-uusapan po natin, lahat ng yan mga kababayan, maya-maya po, laang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Abay, bakit kaya nakatawa si BP Sara habang si Bongbong Marcos Jr. at si Leni Robredo ay nagkakamayan pa? Ang sabi kasi ng mga tangalista, suportado daw ni Leni Robredo si Marcos Jr. doon sa latest interview niya. Abay, dahil bagsak na ang ratings ng kanilang amo at ng kanilang idolo, isinusubo na nila yung dati na nilang sinuka. Pero, totoo nga bang sinabi ni Robredo na sinusuportahan niya si Marcos Jr.? Abang-abang lang mga kababayan, dahil mamaya, aalamin po natin yan. At siyempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para ipaglaban ang ating karapatan at manawagan sa katuparan ng ating pinapangarap sa ating bansang minamahal, ang matiwasay, masaya, maunlad at ligtas na Pilipinas. Lalaban tayo! At siyempre, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow sa ating FB page, at siyempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share, at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Okay? Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie, lahat po yan, hindi po mawawala sa aking puso. Kaya ano pang hinihintay mo? Share na. Okay. Sige. Umpisahan na natin ang tirada. Unang arangkada. Sarswela sa Senado, ikinabubwisit na ng mga Pilipino dahil nagmumukhang palengke na sa bentahan ng kanilang pagkatao. Totoo kaya yon? Kumpirmado naman, nagkaroon po sana ng kudita kahapon, pero sa di inaasahang pagkakataon, naudlot. Alam niyo kung bakit? Dahil sa mga pansari-sarili lang mga interest. Suntukan na lang. Okay, umpisahan na natin ang Ligaya Video Play. Ngayon na. Ngayon na. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry. Ang arte mo. Tatanong ko muna, ano mo dito dapat, ang ating informasyon ay first hand. But the Senate excited to have a headline. I know how you feel. Yes, ma'am. No, your question was the statement of the Senate President, Tito Soto. Umamin ka na yung pang-arte. Ang dami mo pagpaduda. Kitang-kita naman sa mga mata na nagsisinungaling ka. Ay nako.
Iba talaga mga galawan ng mga trap politiko, ano? I have no idea. I have to ask him what he meant. Yun na muna siguro. Nag-uusap-usap kayo, di mo alam. Tanga lang. People come in and out of session. I was here the whole time. Bakit hindi nyo kino-cover yung aking 3-hour hearing on culture and the arts? Eh, bakit? Ba't hindi ganito kaigting ang inyong interest? On the establishment of the Department of Culture. That's my passion. Yeah. Ano pakialam namin sa passion mo? Bakit pag sige, oo. Bakit pag sa kultura o pati na rin sa climate change o pati na rin sa ekonomiya, hindi pag Plastic. politika, Ang plastic mo. that's your, bakit ganon? So, minsan tatanong, upo tayo, ba't ganon ang interest nyo? Puro lang politika. Ito ba ay makakapagbago ng buhit ng tinatahak ng ating bansa? Anyway, wag Alam mo, Lauren Legarda, dapat tinanong mo sarili mo. Yung question na ibinabato mo yan sa mga news, sa mga reporter, kayang-kaya mo na masagutin yan. Dati kang journalist, di ba? Now, yung tanong mo sa reporter, ikaw ang sumagot. Kung bakit, dahil sa politika, pag politika, pinagkakagulo ng mga tao. Di ba? Pag politika ang usapin, talaga nagkakandara pa sa balita. Alam na alam mo yan. Dahil involved ka dyan sa mga maang-maangan ka pa. Oo. Ugaling dilawan, ugaling trapolitiko. Huwag mo kami pinaglulunoko. Ha? Paandaran mo pa kami sa mga style mo. Oh. So, naipaliwanag na po natin sa vlog natin kahapon, yung mga nangyari kahapon, na pinagdololo lang tayo ng mga ito, 'di ba? Ang tuon nila hindi naman para makatulong sa mga Pilipino, kundi para sa kanya-kanya nilang ambisyon sa mga trap politiko na ito eh. Oo. May mga paganyan-ganyan pa kayo eh, mga animals kayo ha. Oo. Dapat ito mga kababayan, ito mga senador na ganito, dapat di na ito binoboto. Dapat lahat ng mga ganito, pinapalitan na ito ng bago. Oo. Ikaw, Lauren Legarda, ka na mag-inarte. May pagalit-galit effect ka pa kung bakit pag politika ang usapan, nagkakantara pa ang media. Yung passion mo, ayaw nila. Ano pakialam namin sa passion mo? May pagalit-galit effect ka pa, pero sa loob-loob mo, tuwang-tuwa ka rin, natrapo ka. Oo. Ang dami-dami nyo pampalabas. Tigil-tigilan nyo yan. Magtrabaho lang kayo. Sayang binabayad sa inyo ng mga tao, ng taong bayan. Ang dami nyo alam, pare-pareho naman kayo, mga gahaman eh. Diba? Ang dami-daming problema sa Pilipinas kung ano-ano pang mga kaartehan yung mga pinaggagawa nyo na ginagawa nyo pang sarswela, ginagawa nyo comedy show, ginagawa mong entablado, ginagawa nyo entablado ang Senado. Ang dami-daming problema sa Pilipinas kung ano mga kaartehan ang pinaggagawa ninyo, nagsasayang pa kayo ng pondo ng gobyerno, ilaw, kuryente, tubig na sa Kongreso. Alam nyo naman kung ano problema ng bansang ito. Hindi sana yun ang atupagin nyo. Hindi yung nagkakandara pa kayo doon sa pagpapakulong ninyo, pagpapakaso-kaso doon sa mga kasama nyong senador na wala namang batinong ebidensya na nagtuturo sa mga to. Ang ebidensya nila paratang. Oo. Si Lene Robredo nga, alam niya kung anong nangyayari sa Pilipinas. Tapos kayo mga nakapwesto dyan, nagbamaangay. Kung hindi mo nyo alam ang mga gagawin nyo, pakinggan nyo ang sinasabi ni Lene Robredo. Ito, pakinggan nyo. Sus ko, Santa Maria kayo. It's sad what's happening to the country, lalo na sa politika. And even if I lost, talagang, in all honesty, I wish the President well. From the moment that I accepted the defeat, talagang I want him to succeed. Because his success will be the success of the country naman eh. So ako, nalulungkot ako na nangyayari ito. Nalulungkot ako na it has come to this point. Parang it gives you a sense of kind of helplessness. Saan na ba tayo patutungo? Yan. Pero at the same time, dahil nasa lokal na ako, parating at the back of my mind, iniisip ko, paghuhusayan ko na lang dito. Parang to demonstrate to people what is possible. Kasi I have always believed naman that strength is in the local government.
strength is in the local government. So parang ayaw na ni Leni Robredo tumakbo sa national position, di ba? Pero pinipilit siya, syempre, ng mga dilawan at gusto nga nila sanib puwersa. Sila Marcos, Liberal, Pinklawan, magsanib-sanib sila ng puwersa para talunin si VP Sara. Pero napakinggan naman natin, ang sabi ni Leni Robredo, hindi na, parang napaka-hopeless na natin at hindi na natin alam kung saan tayo tutungo. So yun, magtrabaho kasi kayo, Loren Legarda, hindi puro kaarte yan, pinagagawa yun sa Senado. Hindi na daw natin alam kung saan tayo patungo, kaya magtrabaho kayo. Huwag puro pakitang tao. Tigil-tigilan nyo yung mga drama ninyo dahil di naman umuubra sa mga tao. Tapatan nyo naman yung sinasweldo sa inyo. Hindi naman namin sinabi na tumakbo kayo, di ba? Kayo ang nag-uunahang tumakbo sa mga posisyon na kinauupuan ninyo. Tapos, nung andyan na kayo, puro naman kayo mga gago. Oo. Pero dito ako natawa Dito ako natawa mga kababayan sa sinabi ng mga supporter ni Bongbong Marcos Jr. Kasi pinapalabas ng mga supporters nila na supporters specifically ni Marcos Jr. yung sinusuportahan daw ni Leni Robredo si Marcos Jr. Well, sa akin, wala namang problema Wala namang problema kung suportado niya si Bongbong Marcos Jr. Pero natatawa lang ako dahil sobrang inaayawan na si Marcos Jr. ng mga Pilipino, kahit sinong pwede nilang maging kakampi, okay lang. Kahit kainin pa nila yung kanilang mga prinsipyo. Diba? Ito obvious naman na post ito no? Post ito ng supporter ni Marcos Jr. kasi unofficial Unofficial PBBM news Diba? Ano yung caption dyan? Basahin nga natin yung caption. Sabi niya, BP Leni supports BBM. Palakpakan naman natin. Basahin natin ang buo. Ex-BP Leni Robredo nagbigay ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos na magtagumpay ang administrasyon na ito. Di ba? Kung dati, ganun-ganun na lang kung mura-murahin nila si Leni. So ngayon, gusto na nila kakampi. Antibay ng mga, antibay ng mga hiya at kapal na mukha, no? Antibay, no? Antibay ng mga, Jesus Maria. Pero, ang tanong, totoo bang nagbigay ng suporta si Leni Robredo? O totoo bang sinabi ni Leni Robredo na sumusuporta siya kay Marcos? Panoorin po natin ulit. Pakinggan po natin yung sinasabi niya. At hanapin natin kung saan yung sinabi ni Leni Robredo na sumusuporta siya. Sige nga. Tingnan natin. Sige, let's go. It's sad what's happening to the country, lalo na sa politika. And even if I lost, talagang, in all honesty, I wish the president well. From the moment that I accepted the defeat, talagang I want him to succeed. Because his success will be the success of the country naman Ayan. Ano daw yung sabi? Ang sabi niya, noong natalo siya, na-accept na niya na natalo siya. At ipinagdasal niya na magtagumpay ang administrasyon ni Marcos Jr. kasi pag nagtagumpay si Marcos Jr., tagumpay din ng taong bayan, tagumpay ng Pilipinas. Nagtagumpay ba? Hindi naman nagtagumpay. At ang pinag-uusapan dito, noong natalo siya, inaccept na niya natalo siya at inaasahan niya na magtatagumpay si Bongbong Marcos Jr. Pero ngayon, nalulungkot siya sa nangyayari. Dahil hindi na natin alam at very hopeless na tayo at hindi na natin alam kung saan tayo tutungo. Ang sabi niya, dati nung natalo siya, she accepted the defeat and she prayed that Bongbong Marcos administration will succeed. Kasi nga, pag succeed siya, edi successful ang mga Pilipino. Ang tanong, successful ba? 'Di ba? Hindi niya sinabi na sinusuportahan niya si Marcos Jr. Walang ganon. Beside, frustrated nga siya sa nangyayari. Nasaan ang pagsuporta doon?
Oh. Kaya nga, ang sabi niya, magpo-focus na lang siya sa, sa LGU, sa local So ako, government, nalulungkot ako na nangyayari ito. Oh. Nalulungkot ako na it has come to this point. Oh. Parang it gives you a sense of kind of helplessness. Saan na ba tayo patutungo? Helplessness. Pero at the same time, dahil nasa lokal na ako, Yan. parating at the back of my mind, iniisip ko, paghuhusayan ko na lang dito. Parang to demonstrate to people what is possible. Kasi I have always believed naman that strength is in the local government. Strength is in the local government. So, nasaan po ang sinasabi ng mga supporter ni Marcos na suportado ni Leni Robredo, si Marcos Jr.? Saan doon? Sa napakinggan nyo? Meron ba? I-comment nyo nga dyan kung mali ako ng pagkakaintindi o talagang ganyan katanga yung mga supporter ni Marcos Jr. Hindi marunong hindi marunong umunawa ng pinakikinggan nilang sinasabi, kaya napakadali nilang budulin eh. Mahihina yung comprehension. Alam nyo, eto para sa akin lang, alam nyo, baka kahit papaano, naging maayos pa ang Pilipinas kung si Leni Robredo ang nanalo. Tingin ko kahit papaano, mas angat ang kaalaman nito ni Leni Robredo. Diba? At posibleng gumanda pa yung daanan papunta dyan sa Bicol kung si Leni Robredo ang nanalo. Kasi ngayon, malala, mga kababayan. Napapamura nga si Vince Dizon eh. Kasi ultimong, mga small repairs or maintenance, hindi nagagawa. Ngayon, wala kang makitang maayos na proyekto dahil pinagnanakaw na yung mga pondo. Di ba? At nakikita nyo ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon. Ang gulo-gulo. Di ba? Papaano hindi gugulo? Nakapokus silang lahat sa pagtatanggol sa kanilang amo. Inuunggoy tayo ng mga trapolitiko na mga katulad nito. Ito. Ayan Nawawala na nga ng pag-asa yung grupong Makabayan Bloc na nag-endorso nitong ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Lunes ay posible pa dapat mabaliktad itong desisyon. Depende nga sa resulta ng lahat ng botohan nga ng mga kongresista. Pero giit ni Aki Church Party List Representative Antonio Tino, malabo na ito. Lalo't kitang-kita raw kung paanong pinatay na agad sa Committee on Justice yung mga reklamo. Ikinadismaya rin nung unang complainant na si Attorney Andre De Jesus yung naging desisyon. Naniniwala siyang lumagpas yung Justice Committee sa recital of facts na standard dapat sa pagtukoy nga ng Kamara kung sufficient in substance yung reklamo. Pati raw kasi yung usapin ng ebidensya, pinag-usapan na doon sa committee. Narito yung pahayag ni na Congressman Tino at Attorney De Jesus. Wala pa nga sa yugto ng presentation of evidence. Hindi na pinaabot doon. Dahil ang ayaw na mailabas at makilatis, may paliwanag ang ebidensya. Kaya hindi na pinaabot doon. Natural. Alam ka naman ipahabak nila yung amo nila. Alam ka naman na ipa-impeach nila. Yung nagpayaman sa kanila. Kaya ako wala akong pakialam dyan sa impeachment na yan eh. Kahit nung una pang pinaputok yan hindi naman tayo nakisawsaw dyan. Kasi noon pa, alam naman natin na hindi matutuloy yan. Kasi majority na nasa Kongreso, kakampi ng mga yan. Busog na busog yung mga yan Paano? Ipapahamak nila yan? Diba? Nako po naman kayo. So, totoo yun. Pinakilos ang mayorya, nais protektahan ng Pangulo. The members of the House... Etong mga makabayad block na ito, frustrated kasi nabudol din sila ni Marcos. Ginamit sila ni Romales, ginamit sila ni Marcos. Kaya nga, di ba, naglabas ng statement si Franz Castro, si Raul Manuel, sino pa ba? Basta yung mga makabayad block, naglabas ng statement yan, nagalit na galit kay Marcos kasi hindi tinupad ni Marcos yung usapan nila. Ang sabi pa nga ni Raul Manuel, ginawa namin yung inutos mo tapos ganito lang. Diba? Committee on Justice. Ito isa rin yan. Yan. Budol din yan. Adopt a threshold of evidence that's more proper
during trial. That particular issue Nako on po. attestation is evidentiary in character. Ayan po mga kababayan. Una pa lang, nabuking na yan. Nabuking na yan ni Paulo Duterte, ni Pulong Duterte. Abogado ni Lisa Marcos ang nag-file ng impeachment. Kaya wala naman tayong ina-expect dyan kundi mababasura po talaga yan. Yung unang final nila, sila lang gumawa niyan para ma-activate yung 1-year ban. So ngayon, dahil ibinasura na, siyempre, kahit pa paano, bibigyan pa ng hope tuloy. Bibigyan nila ng konting hope, yung mga makabayan black, para kahit pa paano, hindi naman magmukhang trinabaho talaga nila. Na hindi talaga, hinarang na talaga, para hindi talaga magmukha na hinarang nila yung impeachment laban kay Marcos Jr. Di ba? So ngayon, tapos na, ala na. Siguradong hindi na mapapatalsik si Marcos by way of impeachment up until next year na pagka nag-expire itong 1-year bar or 1-year ban. Pero ako, alam naman natin kung iisipin mo, napakalakas napakalakas ng mga ebidensya. Ito lang neglect of duty, yung pinabayaan niya nakawin. Kung halimbawa wala talaga siya kinalaman, hinayaan niyang nakawin ang pondo ng Pilipinas mula 2023 hanggang 2025. Pananagutan niya na yun. Pero tingnan mo ngayon, wala na, tapos na. Basura na. Pero ako, nakakasiguro ako na itong impeachment laban kay BP Sara, kahit walang substance, itutuloy nila yan. Tuma-timing lang mga yan. Tuma-timing lang yung mga yan para kunyari, palalabasin nila ng mga kongresista na, wala kaming kinalaman dyan. Makabayad lang ang nag-file niyan. Pero, sarap na sarap sila sa pakiramdam yan. At gagawin nila yan. Itutuloy nila yan. Susubukan ulit nila nagibain si BP Sara. Gagamitin nila ang impeachment na yan. Pero sa pagkakataong ito, mas mahina na yung kaso na yan. Kung ikukumpara sa unang i-final na impeachment kay BP Sara, etong ngayon, wala na ito. Ipipilit lang nila yan para lituhin ang mga tao. At magbabaka sakali sila na baka makalusot. Diba? Baka makalusot na naman. Oo. Kasi, yung mga nasa poder, galit kay BP Sara Duterte. Baka makalusot sila. Baka ma-impeach si BP Sara para magkaroon ng pag-asa yung mga kandidato nila sa 2028. Oo. Itutuloy nila yan, pero gagamit sila ng mga tao para hindi halata na suportado ng gobyerno yung ginagawa nila na impeachment laban kay BP Sara. At yung iba dyan, wala nang ibang gagawin kundi magbida-bida at ipagtanggol yung amo nila. Tulad nito. Ito, ayan Itinanggi ng kampo ni Zaldico na nagpadala ang dating kongresista ng feelers para simulan ang pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Sa panayam sa Ted Filon and DJ Chacha, sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain na tanging siya lang ang pinayagan ni Ko na magsalita para sa kanya. 2 araw na nakalipas mula raw nang muling makausap ni Rondain, si Ko, wala rin daw silang balak makipagnegosasyon sa gobyerno. Matatanda ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na mga pari ang naging feelers, pinadala ng feelers si Ko para magpayag na gusto niyang makipagdialogo sa gobyerno. Ayan. So, nung nakaraan kasi, sinabi nito ni Remulla na gusto daw makipag-usap ni Zaldico sa gobyerno. Gusto daw makipag-ugnayan. Bida-bida nga Pero, ang totoo, wala naman po pala. Hindi naman po pala nakikipag-usap or wala nakipag-usap sa kampo ni Zaldico sa kanila. At ang sinabi nila, nasa Sweden daw. Itong sa Sweden ba? O si Zaldico. Pero, sa totoong buhay, nasa ibang bansa pala. So, itong mga tunay na bida-bida noon pa man Noon pa. Nakakaya Nakakaya dahil kung ano-ano lumalabas sa bunganga ng magkapatid na ito, pero lagi naman sila napapahiya. Noong una, sinubukan daw silang suhulan, 1 bilyon. Pero, wala namang sinabi kung sino.
Wala naman silang kinasuhan. Wala naman silang pinakulong. Na kung tutuusin, pwede nilang ipakulong dahil nanunuhol. Bribery yun. Pwede nilang kasuhan. Pero ang ginawa nila, wala na. Tapos na. Oh. So, hindi ko po pinagtatanggol si Saldico, ha? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kay Saldico. Managot siya sa kasalanan niya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang akin lang, walang mangyayari sa ating bansa kung ang mga naglilingkod, imbis na to pa rin ng tungkulin nila, ginagawa, puro pagbibida-bida. Oh. Di ba? At yayabangan pa nila ng mga Pilipino, uuto-utoy nila ng mga Pilipino, si Saldico nakipag-usap sa amin, gusto makipag-usap, gusto makipag-areglo. Wala naman pala nangyaring ganun. Ito. Ombudsman Boy Rimulya, kailangan mo nang magbalik ng bilong-bilong pisong ninakaw umano ni Ko sa kaban ng bayan bago magsimula ang anumang negosasyon. Hindi na magagalaw yun ang hindi ko ina-approve makikipag-negotiate, makikipag-dialogue. I have serious doubts. Hindi naman kami humihingi ng negotiation. So, hindi ko alam kung saan galing na mag-impose sila ng condition. Sila humihingi siguro ng negotiation. Ayan. Baka sila ang humihingi ng negotiation. Kasi may pumutok na balita, yung sa suhol-suhol, baka sila daw lumapit. Oo. Pinaghihinalaan na baka di umano, sila ang lumapit, hindi sila sinusuhulan. Regarding dyan. Tingnan mo ngayon, pag dugtong-dugtongin nyo ang istorya, dati sinusuhulan sila. Kung pwede nila sabihin na kung sino yun, pwede sabihin na natin si Saldico, sinusuhulan kami ni Saldico. Kasi ayaw na niya, gusto niya ipapasura yung kaso sa kanya. Kung pwede naman ganun. Pero the fact na wala naman sila binabanggit na pangalan at wala naman silang kinasuhan, puta, drama lang yun. Di ba? Drama lang yun. Oo. Kasi all the while, alam na ng taong bayan kung sino yung mastermind sa nakawa na yan. Pero sila tuloy-tuloy lang sa pagbubulag-bulagan. At ang masama pa nga nito, pinagtatakpan pa nila sa pamamagitan ng kanilang mga kapangyarihan, pagpapaputok ng kung ano-anong balita. Pag masusukol na yung mga mastermind, ay yung mga amo nila, maglalabas sila ng balita, Atong-ang, Bato de la Rosa, Bong Revilla, di ba? Escudero, at kung sino-sino pang mga personalidad na magagamit nila para ilihis ang istorya. At uulitin ko wala po silang pinakikita na malakas na ebidensya doon sa mga politikong pinararatangan lang nila. Okay? Pinararatangan. Ang ebidensya nila paratang. Pero yung mga ebidensya, yung may ebidensya, parang kinakampihan pa nila. Diba? So, katulad na halimbawa, etong si Bong Revilla. Si Bong Revilla, pinaratangan na tumatanggap ka ng ganito, at kagabi, yun pala na sinasabing bata ni Bong Revilla na si Olaybar, matagal din ng bata yun. Matagal din ng bata, at kung sakasakali man, yung pangyayari na yun, matagal ng panahon na yun. Baka kasama pa nga yun sa unang kinaharap na kaso ni Revilla. Di ba? At katulad na limbawa, nila Escudero, si Chis Escudero, nagpunta nga si Vince Dizon sa Sorsogon dahil doon sa sumakay papunta sa Visayas Pero may binalita ba siya? May binalita ba siya na anomalya doon sa Sorsogon? Wala naman, di ba? Pinapangit pa nga nila yung imahe ni Escudero kasi doon sa caption nila, nagalit daw, tumambad kay Vince Dizon ang mga nakatenggang proyekto sa Albay at Sorsogon. Pero wala namang silang pinakita na nakatenggang proyekto doon sa Sorsogon. Di ba? So dito mo makikita na katulad ng sinasabi ng ating mga kababayan na may pinipili lang sila na gustong targetin, gustong pag-initan para mailigtas yung amo nila. Diba? Kagabi, napag-usapan natin, malinaw na ebidensya. Yung school, diyan sa Revilla Public School ata sa Bacoor. Nakapangalan sa Revilla, pero hindi yung proyekto ng mga Revilla. Proyekto yun ng Angara. At doon, kitang-kita mo na may anomalya talaga. Dahil, yung school na yon dapat, supposedly, 2025, tapos na. Pero ngayon, mga bakal, di ba? Mga bakal. Yun, malinaw na ebidensya, pero nagbubulag-bulagan sila. Ulitin natin, eto, binalita kahapon, binalita na naman ngayon. Dapat na raw
Mag-resign si Education Secretary Sunny Angara matapos madawit sa flood control scandal. Ayon yan sa kolumnistang Simon Tulfo. Sa kanyang Facebook post, iginiit ni Tulfo ang umano'y natanggap na 12% kickback ni Angara noong chairman pa siya ng Senate Finance Committee. Bagay na lumabas na rin sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Oh, di ba? Ano pa ba kailangan para imbestigahan yan? Lumabas na nga eh. Sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Pero bakit ito walang kaso? Bakit ito hindi pinag-iinitan? Alam niyo kung bakit? Kachokaran nila yan eh. Hirit pa niya, bagay daw sa alleged bagman ni Angara ang pangalang Try Give Olivar na tila halos katunog daw ng Try to Give his boss. Banat pa ni Tulfo, bad example si Angara sa mga estudyante bilang Education Secretary na sabit umano sa nakawan ng pera ng taong bayan. Ayan. Just don't mind Montulfo. Kasi si Raulo yun eh. Oo. Pinakita natin to kasi binalita to kahapon. Binalita kayo at malamang bukas ibabalita uli yan. Di ba? Kahapon na topic na natin yan. Bilyonaryo din ang nagbalita. Di ba? So, yung pinanood natin, bilyonaryo din. Ayan o. Kumakaway na yung ebidensya. Di ba? Pero, tanga-tangahan lang sila. Oh. Kasi nga, kaalyado, kakampi nila si Angara. Di ba? Oh. Si Escudero, binibira sila. Siyempre, di ba? Si Senator Cheese Escudero. Kasi ako, halimbawa, kung ako may tinatago akong kalokohan at alam ng kasalukuyan, mananahimik ako eh. Pucha, ilalabas nila baho ko. Pero si Escudero, sumasagot, di ba? Kung ako, may ginawa kalokohan, di ako sasagot eh. Kasi pag-iinitan ako. Ilalabas yung mga ebidensya ko, kung alam ko sa sarili ko eh. Pero sumagot siya. Sino pa ba? Si Mark Villar, tahimik. Oo. Parang hindi nagsasalita, walang sinasabi, o hindi kumakampi kay Marcos. Kaya ngayon, kung makikita mo, yung mga Villar sa mga events dyan sa Malacanang, nandun. Ha? Wala. Kalimutan nyo na rin yung mga Villar na yan. Ha? Kasi salang sa init, salang sa lamig din yan eh. Walang mga paninindigan eh. Di ba? Sino pa ba? Yung mga pinag-initan nila. Si Jingo Estrada, di ba? Sino pa ba? Si yung maitim? Nancy Binay. Oh. Pero, noong una, si Grace po kasama. Di ba? Si Grace po kasama. Pero ngayon, wala na. Wala na sa picture si Grace po. So, ano nangyayari? Ang mga pinag-iinitan talaga nila, yung mga tipong nagamit na nila at hindi na nila kailangan at medyo may leaning doon sa mga Duterte o doon sa mga Dilawan, yung kanilang pinag-iinitan. Kumbaga, yung loyalty, yung loyalty ang tinitingnan nila. So, pag loyal ka sa kanila, ipagtatanggol mo sila. Diba? Pag hindi ka nagsalita, baka isipin nila na, ay, namamangka lang ito sa dalawang ilog. Kaya, kailangan ipagtanggol mo sila. Swerte ngayon, itong mga nagtatanggol sa administrasyon. Yung mga politiko na nagtatanggol, kasi, pucha, hindi sila madadamay sa mga akusasyon. Kahit ano pang gawin nila ng mga Pilipino, wala. Kasi, ipinagtatanggol nila yung talagang tunay na mastermind. Yun ang problema sa atin. Kaya mga kababayan, yung mga dating senador na yan, yung mga dating senador, pucha, kalimutan na natin yan. Lagyan natin ng bago, yung mga fresh na mga senador, yung mga bata. Kasi ito, wala, pinapaikot lang na pinapaikot nito ang Senado, Kongreso. Alam na nila galawan dyan eh. Alam na nila kung paano lulusutan. Diba? Alam nila kung ano yung mga gray area. Alam nila kung paano nila tatrabahuin na hindi sila mahalata na nangungurap sila. Alam na nila yan. Pero kung papalitan natin yan ng mga bago, hindi yan maglalakas loob na magnakaw. Ang gagawin yan, magpapasikat, magtatrabaho, gagalingan nila para sa susunod na eleksyon pagtakbo nila, mananalo uli sila. Ganun ang gagawin ng mga bago. Pero itong mga luma, pare, wala na yan. Oo. Pinagtuuto na lang tayo ng mga yan. Pansarili na lang ang mga iniisip niyan. Oo. Sino pakialam na, anong pakialam ng mga yan sa atin? Sila mga mayayaman na yan. Tayo, wala. Bahala kayo sa buhay ninyo. Maghirap kayo dyan. Basta kami dito, paldo. Yun ang problema sa bansang ito. Kaya nauungusan tayo ng mga bansa na kapitbahay natin dito sa Southeast Asia,
Dahil dito sa Pilipinas, marami ang mga politiko na doble kara. Kung saan pwede kumapit, doon sila kakapit. Kung saan may masisipsip, doon sila sisipsip. At ang problema, gusto nilang ubusing sipsipin lahat ng kwarta. Diba? Tingnan nyo, yung mga flagship project sana na makakatulong sa napakaraming Pilipino, wala, natenga. Yung Bataan, Cavite Bataan, wala, sana. Anak ng Toko, approve na yun yung subway, nasana. Yung train papuntang Bicol, nasaan na? Yung Metro Railway sa Mindanao, nasaan na? Puta, yun dapat. Yun ang makakapag-unlad sa ating, papaunlad sa ating bayan. Dahil yung mga produkto na nanggagaling niya sa Mindanao, sa Visayas, madaling dadalhin kahit saang parte ng Pilipinas. Kaso, yung farm to market road niya, putang ina, pinagdananakaw pa. Walang kayang mga buhaya talaga no? Nakakasuka. So tama na muna. At medyo bumabalik-balik na ang boses natin. Baka maniskaril pa. Dito muna, mga kababayan, kung meron kayong komento dito sa napag-usapan natin na ito, comment ninyo. Pag-uusapan natin yan sa susunod natin na talakayan. At syempre, ako nga pala, si Master Judea. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw ng Biyernes sa inyo lahat.